Let me ask you this question. Kung tumigil man ang iyong income today, kaya mo bang mag-survive ng 3 months na wala kang kita? If your answer is no, you got to finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, maraming tao po na talagang may regular naman pong kita. Pero itong problema, they just rely on one source of income. At not only that, wala pang tinatawag na emergency fund. Ibig sabihin na emergency fund, just in case may mangyari, meron kang kapalit. So today, I'm going to discuss the 4 types of income na kailangan meron tayo. At i-define ko rin yung pros and cons. And at the same time, ano yung mga challenges na pwede mong ma-experience. Una, i-enumerate ko muna yung 4 types of income na pag-uusapan po natin. Number 1 is active. Number 2, passive. Number 3, portfolio income. Number 4, residual income. Isa-isahin po natin. Let's talk about first yung active income. Ang ibig sabihin po ng active income, you exchange time for money. You work 8, you get paid 8. You work for 12, you get 12 hours of income. Another active income na tinatawag natin is sales. Nagbenta ka. Real estate, insurance. Magandang kitaan dyan kasi commission-based. It's not based on time right now, but it's based on result. However, this is the problem also. Okay, may problem dyan. Mamaya pag-usapan po natin problem. So, right now, ano muna yung pros ng tinatawag na active income? Una, regular, predictable, at the same time, easy to track. Pero ang cons naman po nito, whether sa employment o sa sales, the moment you stop working, you stop selling, they stop paying you. No work, no pay. No sale, no commission. So, ito po yung income na kung hindi ka magtatrabaho, walang papasok. Yan ang challenge, di ba? So, yun nga, challenge. Paano na? Hindi ako pwede magpahinga, di ba? Forever ka magtatrabaho. That's number 1, active income. Second is passive income. Ito ang kagandahan dito. Even if you're not actively working, may pumapasok pa rin pera. Rental properties, di ba? Or like for example, automated na business, di ba? May regular ka at maganda ka ng negosyo. Kunyari, meron kang siomai stand na kumikita ng 1,000 per stand. May 3 stand ka, may 3,000 a day ka. Ang passive income po, ito lang po, Babala, asawa po ni Babalo. Kailangan po talaga ng initial effort yan. Kailangan po ng kapital yan, di ba? Pero ang kagandahan, pag tama po ang diskarte, tuloy-tuloy na yung kita mo for the rest of your life. Yes. Ito naman po, next naman na pag-usapan natin, portfolio income. Ang portfolio income naman po ay tinatawag natin parang paper assets. O let's say, talk about paper assets. Yung kanina pinag-usapan po natin, yung passive income, medyo similar po dito, pero ito ay papel. Katulad ng Pag-ibig MP2, stock market, mutual funds, REIT, real estate investment trust, cryptocurrency, lahat to ay papel. Okay? So, ang kagandahan po dito, like for example, especially sa stocks, kahit na hindi ka nagtayo ng negosyo pero bumili ka sa mga reputable companies, it is as if na kumikita ka rin sa negosyo. Ano naman po ang cons? Walang assurance na kikita po siya. Pwedeng kumita at pwede ring malugi. So, ito lang po ang reminder ko po sa inyo, especially when you want to invest on paper assets or portfolio assets, invest only on something that you understand. That's number 1. Number 2, invest only the amount of money you can afford to lose. Huwag kang masyadong bullish pagdating dito. I-invest mo lang yung pera. Kahit na mawala, hindi masisira ang buhay mo. Number 4 type of income. Ito na yung residual income. Ang kagandahan dito sa tinatawag na residual, when you say residual, tuloy-tuloy. One time mo lang isa-set up, pero tuloy-tuloy pa rin papasok. Like for example, in my case, I write books. So, itong Diary of a Pulubi na libro na sinulat ko, anong taon to? Let me check. I wrote this in 2017. Itong Diary of a Pulubi. So, 8 years na, 2025 ang recording na ito. So, 8 years na kumikita tong book na ito. Kahit na wala, hindi ko naman sinusulat yan araw-araw. One time ko lang sinulat yan. Or if not naman, ang pwede ring isang residual income, yung tinatawag nating affiliate. Gumawa ka ng video na affiliate, wala kang puhunan, sila magpapak, sila magsiship, sila magde-deliver. Pero, ang kagandahan sa affiliate, tuloy-tuloy ang commission mo. Diba? Habang may bumibili sa video na yan. So, ang kagandahan dito, you build it once, but you earn forever. Forever! Ito lang importante lang para magkaroon ka nitong tinatawag na residual income. Kailangan may specialization ka, may specialty ka, and number 2, consistent ka dapat. Again, ano po yung 4 types ng income na pinag-usapan po natin? The first type is what we call as active. You work, you get paid. Passive is even if you don't work, you get paid. Portfolio naman, itong paper asset, di ba? Mga stock market, mutual fund, MP2, time deposit. Number 4, residual income. You build it once, you earn
forever. Ang tanong ko po sa inyo right now is anong income stream na meron ka ngayon? If you want to start one based on the 4 that I shared, anong gusto mong start? Pakitype mo lang sa comment section. Type mo na lang. Kaya nga, my encouragement to you, mga kapatid, mga kaipunaryo, don't just work for money. Ang goal natin lahat po, let money work for us. Check nyo na po ang tinatawag na passive income, portfolio income, or what we call as residual income. If you want to learn how to apply these ideas, lahat ng mga sinishare ko po sa inyo, meron kami mga deep dive session. We do a group coaching session with like-minded people. Hindi to para sa lahat. Para sa mga taong gusto na magpa-coach at magpa-guide sa akin, especially kung kababayan kang OFW, you want to be part of my group coaching session, type na lang group coaching sa comment section and I will send you a link to check if you are qualified or not. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.